Magandang araw! Ako si Ma'am Grace at ang ating tatalakayin ay tungkol sa kahalagahan ng economics. Ngunit bago tayo dumako sa ating paksa, ay ating munang balikan ang mga konsepto na makakatulong sa matalinong pagdidesisyon. Ang trade-off ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay. Mahalaga ang trade-off sapagkat sa pamamagitan nito ay maaaring masuri ang pagpipilian sa pagbuo ng pinakamainam na pasya. Halimbawa, mag-aaral ka ba o maglalaro? Sa ginawang pagsasakripisyo ay may opportunity cost. Ang opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng bagay o ng best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. Ang opportunity cost sa naunang halimbawa ay halaga ng pag-aaral na ipinagpalibang gawin. Maaari ding mailarawan ang incentives sa kung magbibigay ng karagdagang allowance ang mga magulang kapalit ng mas mataas na marka na pagsisikapang makamit ng mga mag-aaral. Marginal thinking, pagsusuri ng karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon. May kasabihan na rational people think at the margin. Ang ibig sabihin nito ay sinusuri ng isang individual ang karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon. Ngayong alam niyo na ang mga konseptong ito sa economics, malaki ang maitutulong nito sa pagbuo ninyo ng matalinong desisyon. Bilang bahagi ng lipunan, magagamit mo ang kaalaman sa economics upang maunawaan ang mga napapanahong issue na may kaugnayan sa mahalagang usaping ekonomiko ng bansa tulad nito. Samantala bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Hulyo sa gitna ng COVID-19 pandemic. Mga balita si Rex Remigio. Rex, anong dahilan ng pagtaas ng inflation rate? Ito ay dahil tumaas ang pamasahe sa mga pampublikong sasakyan gaya ng tricycle, eroplano at barko. Maaalala natin na limitado pa rin kasi ang transportasyon sa ilalim ng General Community Quarantine. Mas kaunti rin kasi ang nagiging pasahero nila kada biyahe, kaya mas mahal ang singil na pamasahe. Maaari mo ding maunawaan ang mga batas at programang ipinatutupad ng pamahalaan na may kinalaman sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Golden Age of Infrastructure. Ito ang bansag sa Build, Build, Build program ng administrasyon na sinimulan 1 taon mula nang maluklok si Pangulong Duterte hanggang sa pagtatapos ng termino niya sa 2022. Ngayon, umaarangkada na ang mga proyekto. We are already halfway in revolutionizing our infrastructure. Expect that in subsequent years, more and more improvements will eventually unfold before our eyes. Hindi bababa sa 8 trillion pesos ang halaga ng big-ticket projects sa pagsasanib puwersa sa unang pagkakataon ng DPWH, DOTR, DBM, NEDA, DOF at BCDA. Kasama rito ang mga proyekto na layong masolusyonan ang problema sa traffic ng Metro Manila, lalo na sa EDSA. Maaari mo ding magamit ang kaalaman sa economics sa pag-unawa sa mga desisyon mula sa mga pamimilian na mayroon ang pamilyang iyong kinabibilangan. Sa mga issue patungkol sa pag-aaral, pagkita, paglilibang, paggasta, at pagtugon sa pangangailangan at kagustuhan ay maaari mong magamit ang kaalaman sa alokasyon at pamamahala. Halimbawa, ang matalinong pagdedesisyon sa paggasta ng iyong pamilya ay mahalaga. Kailangang unahin ang pangangailangan bago ang mga kagustuhan upang hindi maranasan ang kakapusan. Ang iyong kaalaman ay makakatulong upang makapagbigay ka ng makatuwirang opinyon tungkol sa mahalagang pagdedesisyon ng inyong pamilya. Bilang isang mag-aaral ay maaaring maging higit na matalino, mapanuri at mapagtanong sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Maaari din itong humubog sa iyong pag-unawa, ugali at gawi sa pamamaraang makakatulong sa iyong pagdedesisyon para sa kinabukasan at paghahanap buhay sa hinaharap. Kamusta mga bata? Sa puntong ito ay marami na kayong nalaman sa ating paksa. Mayroon lamang akong ilang katanungan na iiwan sa inyo upang higit na mapagtibay ang inyong kaalaman at mailapat sa pang-araw-araw na pamumuhay. Handa na ba kayo?
Paalam mga bata, hanggang sa muli nating talakayan.